From the city to the mountains in less than an hour, today we're exploring one of the most beautiful places here in Kazakhstan. Ready na ba kayo? Tara, alis! Can't take 1 second far from you, baby. Hey guys! Joyce Abot Bartolome here! It's April 7 today, 2026. It's Tuesday and last full day natin here in Almaty, Kazakhstan. So for today guys, simulan muna natin ang araw natin walking to Mega Park. Mega Park is just 7 minutes away sa amin kasi magwi-withdraw na tayo. Kulang na yung 10,000 tenge na withdraw ko the last time. Then, 100,000 tenge or 12,000 pesos na withdraw natin. So, pakita ko sa inyo kung saan kayo magwi-withdraw kapag kinulang na rin kayo ng money. Here na tayo sa Mega Park. So, yun guys, andyan lang yung ating Airbnb. Ayun. Tapos, nandito na tayo sa Mega Park. So, kung naghahanap kayo ng makakainan, may food court din dito. Ayun, Magnum Super naman ang supermarket nila sa ilalim. So, dyan lang tayo sa harapan. Pakita ko sa inyo ang mga bank nila. Maintenance dun sa pinakaharapan. Ito yung mall nila. Pasok tayo. Meron daw by the elevator. Withdraw tayo. Ito guys, withdraw tayo sa kanilang Halyk Bank na ang theme song ay ang halik mo. Guys, lagi natin ginagamit GCash card kapag nag-withdraw sa ibang bansa kasi like for example dito sa Kazakhstan, ang service fee lang or forex na difference is 10 pesos. English. Please wait. Okay, lagay lang tayong code. Our bank does not charge a withdrawal fee from your card. Withdrawal is 1,000. Okay, 100,000. Kuha tayo ng 40,000 tenge. Do you need the receipt? Yes. Why? Ba't yun lang? Yung denomination, oo. Check natin kung ilan. Take your money. Sana barya, sana barya, sana barya. Yes. Perfect. 5,000. Yan guys. Please take the receipt and please take the card. Okay guys, bigyan ko kayo ng difference no kapag ka sa GCash kayo magwi-withdraw. So ang kinuha natin is 40,000 tenge. Ang 40,000 tenge sa forex today is 5,188. Tapos ang nabawas sa aking GCash guys ay 5,216. Minus natin ang peso 5188.62. 27 pesos lang guys ang difference niya. So, ano yun? Magandang service fee lang yon. Ang lapit niya sa forex exchange. Kasi usually, di ba kapag nag-withdraw tayo using our traditional banks, parang minsan 125 pesos to 250 pesos yung nababawas sa atin. So, yun. Ako highly suggest you use your GCash card or your Maya Bank, yung mga digital banks ninyo na cards yung nagamitin nyo when nag-withdraw. Okay? For our real agenda for today, guys, we are going to Mado Ice Rink and we are going to Shimbolak Mountain, guys. So for today, tingnan naman natin ang scenery na mga kabundukan dito sa Almaty. We are riding the Yandex Go, guys. Bakit? Kasi merong another option to ride a bus number 12 sa may Hotel Kazakhstan, yung area. Since mga 2 kilometers away pa yun sa amin, instead of riding or walking papunta sa Hotel Kazakhstan, diretso na dito from our place. It will take us around 40 to 45 minutes going to Mado Ice Rink. Nandun na din ang cable car going to Shimbolak. Ang ating Yandex Go price is around 4,300 or around mga 490 to 500 pesos. Good na yon. Dalawa naman kami. Kung mas marami kayo, mas okay. Pero yun nga, another tipid tip kung okay naman sa inyo at maaga kayo kasi medyo na-late na kami ng labas. It's 10:30 now. Pa-brunch na tayong darating doon. Magdiretso na tayo ng Yandex Go or ang kanilang taxi dito. Here na ang Yandex Go natin.
Ayan guys, nakasettle na tayo kasi kanina patakbo-takbo tayo. So, ang ating yan, Let's Go ride, it will take us 43 minutes as per the GPS dito. 4,310 tenge or 560 pesos for today's Forex. Parang the last time na nagre-research ako guys, parang ang 1,000 tenge noon was around mga 110 pesos. Today, it's 130 pesos. So, even, ilang months away lang, medyo nagtaasan na rin ang bilihin. So, yan. Pakita ko sa inyo ang ganap natin kapag medyo nasa pataas na tayo. Very mabait din yung aming driver for today. High-tech din yung sasakyan natin. Actually, may pa-sunroof pa yan. Ang napansin ko rin dito, yung driver side nila, yan, sa harapan, walang tint. Pero yung sa passenger side, meron. So, very new ang kotse na sinasakyan natin ngayon. Tapos even, tinanong niya ako kung gusto ko ba daw i-connect yung phone ko, maybe for sounds sa may, sa may pinaka-kotse. So, okay naman tayo. Pahinga muna tayo for 45 minutes and then later, pakita ko sa inyo kung ano mga may. Guys, we arrived here at Mado. Mado. Pero ngayon, mag-brunch muna tayo sa isa sa kanilang mga cafes. Cafe Tourist. It's Tuesday today guys at ang mga kasabayan natin ay parang mga batang nag-field trip. Nandito tayo sa Medo. Medo ba? Mado? Medo? M-E-D-E-U. And ito guys, yung harapan natin. Puro bagets. Puro kids. So, ang sasalubong sa inyo guys is the beautiful scenery of Kazakh Alps. Nakikita nyo na rin ang kanilang mga cable car. Ito guys. At ang cafe na ito ay ang visit center din dito. Cafe, ang mga makikita nyo, meron siyang Visit Almaty. Ito, yung mga passports namin. Yan guys, so pwede kayo ulit kumuha. Ayun, gastro guys. Kung bago kayo mag-cable car at nagugutom na kayo, may cafe dito guys. May pastries and all, pero kami, sa taas na kami, magla-lunch. So, pakita ko muna sa inyo ang skating rink. Kung chill-chill lang, best place din ito. Tapos, meron din kayo dito view ng kanilang pa-river. Guys, as a foodie, bukod dun sa may city maps and yung passport nila, pag nakakita kayo ng gastro guide nila, kumuha kayo dito, nakalagay ang mga best restaurants sa every area sa may Almaty, Kazakhstan. Guys, ayun pala yung bus number 12, yung sinasabi ko sa inyo na masasakyan nyo sa Kazakhstan na hotel. Mamaya dyan na lang tayo pag pauwi. So, ito naman guys, nandito yung ski resort sa may taas. Ayan. So guys, ito ulit yung cafe and let's go where the people go. Umaakyat sila, paakyat doon. Tara, let's. So make sure mag-wear kayo ng comfortable na sapatos. Medyo masakit pa, update sa ating natapilok na paa. May sakit-sakit pa siyang konti pero healing na siya guys. Guys, parang hingal is real dito. Papunta yung mga nag-field trip na bata. Ang gusto lang nating makita dito is the ice rink. So, itanong muna natin sa tourist center. Tapos, pababa naman ang kanilang cable car na sakayan. Okay guys, ang babait ng mga tao dito. Tinanong na namin yung nakasalubong namin. Yung pinupuntahan pala nila doon is Viewpoint Plus Cafe. And guys, ang kanilang ice rink pala is closed for 2 years. So now what we are gonna do is go to their cable car station na para umakyat sa pinaka-exciting na talaga namang travel na inubangan ni Jello, ang Shimblak Ski Resort. Pero guys, did you know na ang Mado Ice Rink guys is the highest ice rink in the world? So most of the highest points or most gold sa Olympics ay mga dito nag-training guys kasi thin ang air dito sa taas, making them ski or skate
faster. So, ngayon, ano na tayo? It's sarado pala siya, guys. It's April 7, 2026 now. Sarado daw siya for 2 years. So, 11:28 na ngayon, tayo ay pumunta na sa Cayman Car para makita na natin ang view sa taas. So, if you come here sa Mado, pwede kayo ditong kumain at mag-tea time muna sa may cafe tourist nila. Ito, guys, ayan, yung sa ice rink, doon kayo aakyat, guys. Pero close siya ngayon. Currently, guys, we are here. Tapos ito yung ice rink. Tapos may stairs paakyat Ito si Kanto. doon sa cafe. Observation deck. Later, meron din tayong kakainan around the area. Ipapakita ko sa inyo ang the best restaurant here in Mado. Okay, lakad muna tayo. Si Jello talagang pinapabagal ang mga pagkakataon. Hindi pa siya handa sa araw na ito. Sabi ko nga nakita ko sa kayan ng doon nakakabumaba kayo. So guys, bakit daw pala sarado ang kanilang ice rink for 2 days? Dahil i-upgrade and i-rebuild daw pala ito up until 2027 to modernize na ang kanilang ski resort. So yun pala. So hindi natin siya makikita 2027. Goal nyo kapag 2027 kayo pupunta. Guys, while walking pababa na daanan namin, may mga cafes dito. At ito yung dalawa sa pinakasikat din dito sa may Kazakhstan. One is Vanilla del Papa. Guys, may I'm din dito. I'm is their McDonald's here. Tara guys, hindi pa tayo nakakain ng fast food dito. Try natin ang kanilang I'm or McDonald's. The restaurant you're seeing now used to be McDonald's, but they rebranded it into I'm nung nag-exit sa Kazakhstan in 2022 ang McDonald's. Ganun pala. Pero ang kanila daw na menu style is still similar to McDo. So, tingnan natin kung anong ganap sa loob. Guys, ito ang kanilang menu. Burgers, apple pie. Ito guys, very similar nga to McDonald's. Order tayo guys. Breakfast, yes. Can Fanta? Yan guys, order na tayo. Да, 0,5, 0,4 размер. Small. Маленький. Еще? Here? Sila? Here. Ayan guys, ang total natin is 2,700 tenge or 350 pesos. So while waiting for our food guys, tingnan natin kung ano yung mga menu nila. So ayan, may mga combo breakfast kayo, similar din sa mga nakikita natin, yung may mga hash brown. Ano kayang iba? Yan, mga muffin din. Ang mga iba lang guys, I think is yung mga fresh roll nila. Tingnan natin. May mga vegetables din sila. Ayan, like ito, may carrot sticks, apple slices, Caesar salad. Sauces naman nila, further nuggets, cheese, mustard, ketchup, garlic, Thousand Islands for drinks. May apple lemonade sila guys, masarap ang lemonade dito. May white peach latte, vanilla shake, strawberry shake, chocolate shake din sila. And then your cola for Sundays naman. May mga caramel, mga McFlurry nila. Dessert naman nila, anong iba? May strawberry cream cheese pie, curd pancakes. Curd pala yun. Curd is like their fermented cheese. May mga tiramisu din sila. Oh, ang sarap. Okay, at nandito na pagkain natin guys. Naganap ako ng ketchup. Yung ketchup nila is 200 tenge or mga 22 pesos. So, ito ang pagkain natin. Maliit lang pala siya. Big breakfast na ito. Naka-construct na siya na big breakfast. Tapos may Fanta ako. 350 ang total ko. Kay Jello, ito, mga 300 pesos yung kanya. Ito na, medyo pricey So, baka kasi yung sa supply yun. Nabasa ko guys, diba? Sabi ko kanina, mukhang McDonald's lahat, pero rebranded na siya into I'm because nag-pull out ng mga global na restaurants nung
Russian invasion of Ukraine. So, yun guys. Kaya siguro mahal kasi syempre yung mga ingredients and all. Pero try lang natin, syempre. Alam naman natin, familiar na tayo sa lasa nito. Buns nila, ham, egg, ketchup, and Fanta. Kain tayo. Okay. Good. Very good eating na tayo. Kain na na. Okay. Okay. Wow, Fanta. Fanta. Finally, makapag-Fanta na ako. So, yun guys. Apple Fanta ba yan? Hindi, orange. Kain na tayo guys ng ating brunch. It's 12 now. Pero may kainan pa din sa taas. Later naman kain tayo ng ibang Kazakhstan food sa may taas ng Shimbulak. Ano lang, wino-warm up ko lang si Jello guys kasi hindi pa yata ready to umakyat sa cable car. It will take around 20 minutes or 3 cable car daw paakyat sa may Shimbulak Ski Resort. So, ang suot ko ngayon pala guys, naka-heat tech ako up and down, pants, and meron akong jacket. Si Jello nagdala pa siya ng puffer jacket. Tingnan natin kung kakailanganin talaga mag-puffer kapag kayo ay nasa taas. Kain na yun. Parang nga siyang plain. Diba? Parang kulang sa medyo bland siya. Kaya lagyan natin siya ng ketchup. Ay, nabuhos. Super ketchup. Okay guys, last subo na tayo. Naketchupan na rin. Nadadaw-daw pala ito kanina. Sobrang sarap ng ketchup, pati damit. Cheers! Okay guys, tuloy na ang paglakad natin. Pababa tayo, papunta sa kanilang cable car. Tapos pakita ko naman sa inyo kung how much ang magagastos natin sa ride na yon. Guys, si Jello namamawis na yung kamay niya. Nakikita niya na yung mga cable car. Ang last na sinakyan namin na cable car was in Switzerland. Pero all the time nakapikit lang siya nun. So, ay, nasasagasaan pa kami. So, ito na. Yan na ang Shimbulak na terminal ng cable car. Dito na tayo guys. So, meron din pala dito na Shimbulak rental shop. May mga stroller ako nakita and yung mga ski gear nila. So, we're here. So, guys, nag-open pala to from 8:30 a.m. up until 5:30 p.m. Guys, tingnan nyo yung view dito nung tumalikod ako. Sobrang ganda. Here guys, kuha na tayo ng ticket. Explain ko sa inyo later kung anong mga babayaran. Okay guys, nakakuha na tayo ng tickets natin dito. It cost us 8,000 tenge or 936 pesos. Tara na, pumila na tayo. Eto na nga guys. Ewan ko ba kung gaano talaga kaswerte itong asawa ko. 3 levels kasi ito. Ngayon guys, ang bukas lang is yung first level. Second and third, closed daw. So, Gustong-gusto ko nga makarating ko sa highest peak ng Shimbulak para mapakita sa inyo guys. Pero, well, yan life talaga. happens. Ang available lang today is yung base. Level 1. Basic lang, basic. Pero don't worry, kasi from the base, mamaya papakita namin. Ni Joyce na lang pala. Meron pang- doon share lift. Yes. Okay. Scan natin yung resibo natin. Okay. Okay. Yeah. Woo. Ito na guys. Yay! Ito na guys. Sana dalawa lang kami ni Jello. So, mag-isa lang. Let's go! Ay, sumakay sila. Okay. Guys, may katabi kami dito. Si Jello, pitiket lang siya. Kita ko sa inyo ang view. I'm so proud of Jello.
from city to mountains here in Kazakhstan. Thank you, Lord. Thank you, honey. As we go up, the view just gets better and better, guys. We're literally climbing into the mountains of the Tian Shan Range, one of the biggest mountain systems in Central Asia. Excited na ba kayo? Medyo may konti pang snow dito sa baba. Pero mataas ang araw natin today. And did you know, guys, na hindi lang tourist spot ang Shimbulak Ski Resort, it's also an international practice area para naman sa ski. So yan, inaakyat na natin ito. Excited na ba kayo? Guys, ano lang to teaser lang kasi yung punta namin ngayon, sarado yung level 2 and 3. So kung makakapunta kayo noon sa oras ng visit nyo, tag nyo na lang kami. Pero at least, di ba, ayan, unang level, dito na tayo. And excited ako kung anong makikita natin, mga cafes ba doon. At i-share ko sa inyo kung ano ang weather pag-akyat. Guys, ang ganda ko ng pinapawisan dito. Consistent lang siya, pawis na pawis siya. Pamasabi nila, okay naman ba't pawis na Пешком, pawis да. na Ну, канатки не было, да. Diba? At least conquer your fear siya ngayon. Sobrang ganda, guys. Yung Angela mo dito ka nakatira, oh. Pakita mo naman. Na-conquer niya ang fear niya, guys. 20 minutes kami dito. Basic lang. Ты вот эту потяни. Diyos ko na, si Jello. Guys, medyo nagiging ano na siya. Basang-basa yung kamay niya. Ano na siya yung feeling. It's just normal. Hindi ko alam ano ba to? Parang natunaw na ice ata. So, normal lang naman. Normal lang. Hindi mo lang kinabahan. Wow! Sobrang ganda dito. We arrive at Shimbulak Mountain Resort. So, ganito ang itsura niya, guys. Welcome to Shimbulak Mountain! Yay! Ang ganda dito, guys. Tapos kung gusto nyo ring mag-stay dito, may resort and hotel din sila. So, mag-check lang kami. Hindi naman ganun kainit, guys. Pawis kasi terik ang araw. Ayan, oh. So, yung iba naka-puffer, ako naka-heat tech lang naman. Tara na! Okay guys, nag-pictorial lang kami at nag-TikTok dito sa side na to. Tapos meron din ditong parang kids club. Tapos may mga upu-upuan naman dyan. So here, sa kabilang side naman tayo. Alam mo ba guys, kahit this is a ski resort, this is the best place din to relax. Sobrang relaxing ng music. I think the best thing to do here is to get your hot chocolate. Ngayon guys, parang ano naman, very tolerable ang kanyang weather. Naka-heat tech ako up and down, pero hindi ako naka-bubble jacket. Mataas kasi yung araw ngayon. It's now 2:16 p.m. Hindi mo naman kailangan mag-layer-layer ng madami. So ngayon, mamili tayo kung which cafe tayo mag-chill. Maaga pa guys, parang siguro best 2-3 hours kayo mag-stay dito kasi nga yung first level lang ang open. Pero if open yung up until third, I think ano kayo, kasi every 20 minutes yung cable car na ride, yun, early kayo, pero kami ngayon, relax lang.
Gusto mo ba mag-coffee? Gusto mo mag-cafe? Yeah. Ay, no. Gusto cafe. Gusto cafe. Yeah. Hanap tayo na may magandang view. Ayan o, ang ganda na spot natin. Kaharap natin ang mountain habang tayo ay kukuha ng konting snacks and drinks. Guys, gagawin ko yon yung ito. Nakakasaya. Gagawin ko to maya-maya. Sasama ko kayo dyan sa taas. Ready na ba kayo? Yan guys, excited ako. Ano kayang feeling sumakay dyan? This will be my first time riding yan. So, kain muna tayo. Maganda ang aming pwesto. We are here at Chalet. Nakita ko rin to, nasa best na restaurants to try here. Parang gusto kong kumuha ng salad or tinapay and tsaa. Ito ang menu nila. Ang kanilang mga kape at inumin guys, nagre-range ng mga 200 to 500 pesos. Hindi ko pala kayo na-play guys. Order na ako. Ang order natin is 2 hot chocolate and then 1 horse salad. Tikman natin kung masarap ang salad nila dito. Ay, parang itong pizza na lang kaya. Wait lang guys, parang masarap yung pizza nila. Here kami guys sa harapan. Let me tour you inside the restaurant. Ang ganda rin. Ito yung labas. Welcome, you're here at Chalet. Yan lang. Yan yung loob guys. Here guys. Tapos ayun kami sa labas. Yan guys. Tapos paglabas nyo, this is the view. Wow. Dumating na guys sa ating merienda, hindi na salad. Pinaiba ko yung salad natin sa pizza. Parang mas masarap mag-pizza. Ang ganito ang view natin. Hinihintay lang namin ang aming hot chocolate. Grabe, no? Wow! Guys, tayo ay hot choco with marshmallows. Kakakilig! Kasi hindi natin, yun nga sinasabi ko, hindi natin ito nagawa na nag-Switzerland tayo. Ang maganda kapag naka-DIY kayo guys, at your own pace kayong mamamasyal. So, 2:40 pa lang, maaga pa guys, wala naman na kaming gusto pang puntahan. Ito na lang talaga ang gusto naming makita dito sa Kazakhstan. Last full day natin, ina-enjoy na lang natin ang relax time. Thank you. Alam mo naman kapag katrentahin na tayo, mamamasyal, gagala, hindi nagigising ng maaga, at pa-tsaa-tsaa at pa-choco-choco na lang tayo. Choco-choco. Kain tayo guys, nanlamig na yung pizza ko. Sarap ng cheese dito, no? Sarap. Sarap. We ordered margarita, guys. Ang masabi ko, ang sarap ng cheese dito kasi nga, yung dairy nila, no? Proud sila sa dairy nila dito. Sagana siya. And then, Yung tomato. yung tomato, parang sobrang fresh. Kami. Ang sarap. Ano ba muna natin may tomato? So, cheers naman dyan sa sobrang sarap na food. Cheers tayo. Cheers! Cheers sa inyo! Ha, cold chocolate na siya. Sulit yung takot ko paakyat. Di ba? Ang sarap. Conquered your fear, guys. Comment nyo naman. Congrats! Jello Zone! Kala mo nakatapos sa marathon. Mas mahirap pa yun sa marathon niya. Sa marathon, pinagpapawisan ako. Dito rin pinagpawisan din naman ako. Nang malamig. Nang ako lang yung pinagpapawisan. Sa marathon kasi pare-pares kaming pawis. Nagtataka guys yung mga katabi namin kanina. Ba't di gumagalaw tong isang to? Sabi tahimik ka. Ang tahimik namin dalawa. Sabi may statwa ba sa loob? Sarap guys. Yun na napansin ko, yung tomato dito. Ang lalaki, tsaka ang pupula. Ano ba kaya natin may tomato? Yung nakaraan. Sarap nun. Tangerine. Sarap din. Super harap. No joke. Order kayo dito ng anything na may gulay. At may cheese. At may meat. In short, lahat.
si Jello. Gagawin ko na itong ride na ito. So tara, kayo na lang ang sumama sa akin. Tapos papanoorin na lang tayo ni Jello. Sayang guys, inaantok na kasi ako siesta ko ngayon. Pero hindi ako inaantok, agad sana ako dun eh. 15 minutes lang naman. It's 3:15 now. So, let's go! So, tara guys. Samahan niyo ako. Wala masyado kasing pila. So, ready na tayo. Let's go! Okay, aray! Ayan, bubukas daw pala siya. Diyos ko dahil, pagkaupo ko daw, hihilahin daw natin. Anong hihilahin? Ay, Diyos ko. Whoop! Ay! Okay. Oh my gosh. Ito na. Akyat tayo. May language barrier lang guys kasi hindi nag-i-English, no? Pero yan. Yay! Ang saya! Kasi ito yung view natin. Whee! Guys, hindi ko nare-realize sobrang taas natin. Pero kinakalmahan ko lang. Medyo nakakatakot na ewan, parang hindi ko ma-imagine sa natin kinuha itong lakas ng loob natin para gawin ito. Hindi ko alam kung nakakadagdag ng kaba yung lamig nito, pero basta wag ka lang magkukulit, okay? Ito na tayo, ganito na tayo kataas. Grabe ka, Almaty. Grabe, ang ganda dito, guys. Sana'y lahat tayo makarating dito. Thank you, Lord. Salamat kay Lord. Alam nyo ba, the past few days, guys, nakikinig lang ako ng mga testimony, how grateful yung mga tao sa goodness ni Lord. Pero, Lord, tulungan mo ako kasi pababa. Teka lang, wag mo na kayong makulit. Oh my God, parang roller coaster. My God, my God, my God. Teka ha, bilang si Lord naman ang kwento natin, alam kong the Lord is with me. Mabilis kayang mababa to. Oh my God. Guys, grabe, mababa. Kapit lang kayo ah. Ayun na nga. Kinikwento nga natin na how grateful talaga tayo sa biyaya ni Lord. Kasi nga, syempre, guys, kahit namamasyal kami ni Jello, ang pinag-uusapan pa rin namin yung current situation ng bansa, no, na parang ngayon may mga hindi na makapasada, may gano'n, na parang end of the day, wala ka na talagang kakapitan kundi si Lord at yung diskarte mo na lang sa buhay. So, guys, sa mga panahon na to, mag-imbak. Sabihin ko na rin sa inyo, after this Kazakhstan trip, wala muna tayong anything na binook kasi I think it's time to muna tayo, save up. Hindi natin alam ang ating future, no? So dapat lagi tayong handa. Lagi tayong may baon para tayong atay langgam. Lagi tayong magbibit-bit ng ating mga baon kapag padating ang krisis, ang sakuna, ang tag-ulan. So yun lang guys, kasi syempre no, akala natin travel tayo, travel, happy, pero guys syempre may kaakibat na sobrang daming trabaho rin ang ganitong buhay guys, kasi lalo na ang Almaty, no, share ko na lang rin sa inyo kasi nakikita natin sa social media na hala, nalaglag yung gamit niya. Sa Almaty guys, yun, nalaglag yung gamit niya. Hawak ko kayong maigi tsaka yung cellphone ko, kayo lang ang dala ko. Okay, hinga tayo kasi medyo nakakatakot yung daan. Yun nga,
dito sa Kazakhstan guys, 'di ba? Parang ang nakikita natin sa social media is mura kapag nandito na. Yes, mura dito. Kung ang travel ninyo is talagang titipidin nyo, kakain kayo sa convenience store, bibili kayo sa supermarket. Pero kasi kapag din nasa trentahin na tayo, sinong nakaka-relate dyan na kapag trentahin na travel is gusto nating sulitin yung pasyal natin, tikman yung mga masasarap na pagkain. So, syempre, ano yun, per food, parang mura na ang 300 pesos, 500 to 1,000 per person, per meal, ganyan. Realistic lang tayo kasi minsan sabihin, ang mura, ganyan. Guys, parang wala nang mura ngayon sa ekonomiya natin ngayon. Pero kung maghahanap kayo ng sign kung kayo ay pupunta dito guys, this is your sign, lalo na sa mga naghahanap ng sarili, sa mga naghahanap ng scenic views. Sobrang ganda dito. And guys, lagi ko nga sinasabi, no, parang habang tumatanda tayo at mas tumatagal tayong nagta-travel at nakikita natin ang mundo, mas nakikita natin kung ano bang mas deserve natin. Kasi sabi ko nga dito, imagine niyo, every kanto may basurahan, every kanto may bench, ilang piso, ilang pera doon. Tapos ni-research ko din, ano bang ang cost of living dito, ano bang malalaking sweldo na trabaho. At guys, walang gobyerno, hindi kasama ang gobyerno sa malalaki ang sweldo. Ang malalaking sweldo dito, mga nasa financing. Tapos ang mga normal naman na trabaho dito is yung nag-Yandex Go, nagta-taxi, nagde-deliver, ganon siya. And yung mga office work, ganon guys. So, yun lang. Sobrang grateful ko lang na nakarating tayo sa ganitong kaganda. Dahil ko sinasabi, no? Pero, ito guys, ito, habang nagre-reflect ako ng buhay na ito at very grateful tayo sa Panginoon for His grace and provision. It's been a year. Wala, ba't ako naiiyak? It's been a year na tayo ay freelance. Guys, ang YouTube, hindi naman, ang YouTube natin guys, hindi ito kumikita ng malaki. Ang kinikita nito ay enough lang sa pagbayad natin sa ating editor, sa true lang. Pero guys, do the things that you love. Yun nga parang minsan sabi ko, wala, ilang years na rin tayo nag-YouTube, no? Pero parang mabagal ang galaw natin. Pero at the end of the day, binabalikan ko, masaya ba ako sa ginagawa ko? Yes, masaya ako kasi guys, minsan parang yung mga tao, ba't kailangan mo bang videohan pa lahat ng ginagawa mo? Kasi guys, ito yung mga pinagpaguran mo. Hindi ka makakarating dito kung hindi mo pinagpaguran ang bawat sentavo na binayad mo sa trip na ito. Sa buhay na ito guys, hindi na about material things, hindi na about luxury, it's about being happy and healthy. Yan ang goal namin ni Jello for ito, sa buhay na ito. Happy and healthy lang at matutong mag-imbak, lalo na kasi nga may mga crisis, no? Yun lang naman guys. Ang sinasabi ko sa inyo ay enjoy nyo ang buhay. Yes, magtatrabaho pero learn din na i-enjoy. Huwag ka masyado ma-pressure. Yun pala guys. Isa sa mga natutunan ko dito sa Kazakhstan is gaano ka-chill ang mga tao. Ilang beses kong sinabi yan. Parang for example, kanina, di ba? Kumain tayo sa parang McDonald's nila. Pero guys, ang mga tao, fast food yun sa atin, di ba? Naghihintay kami sa counter and guys, ang tagal dumating. Yun nga, take time, take things slow. Tignan mo, wala tayong naririnig. Ako lang naririnig nyo. Wala akong mic guys. At ang mga huni lang ng ibon ang naririnig natin dito. Yun ang natutunan ko dito sa Kazakhstan na maging simple. Parang nakikita namin bakit may mga naka luxury cars, pero ang daming lumang cars dito na parang 90s ko pa nakita, 80s pa yung mga sasakyan, pero sila ginagamit pa rin naman nila kasi again, nakakarating sila doon to and from. Itong travel na to guys, wala tayong masyadong shopping except sa mga tsokolate at ref magnet na ibabahagi natin, i-share natin. Even sa inyo, mag-comment kayo. Mag-share ako sa inyo. Thank you guys for always watching. Ang ganda rin ng mga messages nyo na gusto nyong malaman kung worth it bang puntahan ito. Yes, it's worth it. So, yun. For a simpler life, kasi nga, ayun, para rin makatulong tayo sa mga pwede nating matulungan sa panahon na ito. So, yan. Yan lang. Ang galing din ng travel, no? Mas nakikilala mo yung sarili mo, mas tumatalino tayo, lalo na kapag nakakamit tayo ng mga tao na hindi natin kakultura. Yun guys, dito chill sila, happy sila, ganun lang. And nature, appreciating life, at ang napapansin ko dito, they really value time with their friends and family.
yung mga kainan nila guys, wala ka masyadong makikita na may sipon na pala ako guys kasi naiyak ako. Yung mga restaurants dito guys, usually long table sila kasi nga laging may sineselebrate, laging with family and friends. So yan, lang habang sinisipon ako, tingnan nyo muna ang view natin. Ganito nang kaganda. Yan guys, i-savor nyo lang ang moment. Dito, family time, friends time, and yun. Diba, ang tahimik? Grabe. Salamat Lord at nakikita natin ang ganitong kagandang lugar. Guys, grabe na pala taas natin, oh. Yan lang naman. Maghanda, maging masaya at maging healthy kayo. Yun nga, medyo bumilog na naman tayo dito sa Kazakhstan. Medyo marami tayo nakain na horse meat, no? So, healthy and happy lang. Yun lang naman na gusto ko sabihin. At kung may gusto kayong gawin, gawin nyo na yan. Huwag nyo iisipin ng iba. Basta masaya kayo. Kunyari, gusto nyo mag-social media, guys, huwag nyo tingnan ang numbers. Kasi sa right time, dadating yan. Ma-attract nyo rin ang mga taong para sa inyo at magsusuporta sa inyo. So, yun. Enjoy na natin ang Shimbulak Mountains. Guys, ang lamig na dito at kailangan kong magsalita kasi yung the past 7 minutes na nagsasalita ako guys, hindi ako natatakot, pero nung natahimik ako guys, mas napatingin ako sa daan at natakot ako. So ano ba, bigyan ko na lang kayo ng 5 things that I love about Kazakhstan. Unang-una guys, gusto ko yung scenery. Unahin na natin yan, sobrang ganda. Kung maghahanap kayo ng gagawin dito sa Kazakhstan, go for their canyons, yung pinuntahan natin yung 1 full day. Nagising tayo ng 4 AM hanggang 8 PM yung trip na yun guys, sobrang worth it. Kolsay Lake, Kaindi Lake, go for it. Yung Charin Canyon and yung Black Canyon, yun. Next naman, itong Shimbulak guys, wag nyo rin imimiss ito. Maganda rin tong trip nila dito. Actually, 'di ba sarado ngayon? Sabi nga sarado yung 2 and 3 nila na cable car. Guys, enough na yung una pa lang kasi ngayon pa lang nakakatakot na. Pero kung kayo ay very adventurous, go for it. Kung katulad naman namin kayo na chill travel lang, okay na kayo dun sa level 1. Pwede nyong gawin ito. Kasama na to dun sa payment kanina na 8,000 tenge. Tapos magkain-kain na lang kayo. Kung gusto nyo dyan na yung kayo mag-lunch, go for it. Sobrang ganda ng scenery. Big Almaty Lake, hindi na namin napuntahan guys kasi I think we had so much na ng lakes. So, good na kami doon. Tapos guys, ang maganda rin gawin dito sa Kazakhstan is maglakad. Yun guys, most of the time kung hindi kami nag-Yandex Go, nung hindi kami nag-metro, naglalakad lang kami dito kasi yung mga pathway nila, very comfortable guys, very walkable yung city nila. Next na nagustuhan ko sa Almaty guys, sobrang linis. Yun nga every time na umuwi kami, lagi kong inaaral anong reason behind, bakit ganun. And guys, dito habits talaga, yun, 'di ba? Pagka natutunan mo na or nakasanayan mo na ang habit mo ay talagang magtapon sa tamang basurahan, hindi magkalat at maging mindful sa iyong kapaligiran, lahat ng tao ay susunod. Third, yan, third na to, simplicity ng mga Kazakh people guys. Yun nga, 'di ba? They once live a nomadic life. Ibig sabihin, places to places. So I think very minimalist kapag ka nomad ka kasi dadalin mo lang talaga yung kailangan mo. So up until today, I think they are living that tradition, that culture in them na sobrang simple lang nila guys. Wala kang makikita dito na sobrang garbo. There can be places na may mga naka-Porsche, may naka-Lamborghini, may mga naka-designer bags, pero most of the time, yung mga tao is, they use what they need to use. They pay for convenience. Yun lang, yung kailangan lang, yung needs lang talaga. Ang taas na natin guys. Ano pa bang gusto ko dito sa Kazakhstan? Fourth guys, gusto ko yung mga tao. Hindi natin maiiwasan, no? May mga scam, like for example sa taxi, naka-experience tayo sa Green Bazaar, pero ang masabi ko lang, wag nyo lang ilalagay yung sarili nyo sa situation na talagang wala ka nang magagawa. There are a lot of photographers dito, pero kasi alam mo yun, support na lang rin kasi hindi pa ganun karami ang turista dito sa pagpapansin ko dito.
Hindi pa ganun karami guys. So, support na lang natin sila. Ayan, teka lang. We are reaching na itong second stop na yata ito or yung dulo nila. I'm not sure if bababa ba ako or pwede na akong umikot pabalik. So yun, pang ilan na natin yun. Yung mga tao, mababait sila in general, yun lang. Syempre, alam mo naman kapag tourist, minsan mas malaki yung hihingin nila sa iyo. Pero matuto na lang maghagil or kapag nandun ka na sa moment na parang magipit ka na, else mo na yung sarili mo doon. Medyo lang tayo. And then lastly, teka, bababa muna kami. I-end natin yung fifth natin na gusto about Kazakhstan. Ayan guys. Naibaba na ako. So, pwede tayong maglakad pala. Maglakad tayong konti dito. May snow pa. It's April now. At ang huling nagustuhan ko sa Kazakhstan, ano pa bang nagustuhan ko? Ano bang mga sinabi ko? Cleanliness, scenery, polite ang mga tao. Ano pa ba? Simple sila. In general, yun. Gusto ko naman lahat dito. Very chill. Yun pala ang pinakagusto ko. They value their time very well. So, yan. Lakad lang tayo. Video tayo with snow. Tapos, balik na tayo. So, guys, ang dulo dito, may mga naglalaro lang ng snow. Tapos, pwede ka nang umikot. Yan. Woo! Tapos, may toilet din dito kung maiihi ka bago ka bumaba ulit. I think hindi ako para magtagal. Kasi yung sneakers ko, ano to guys, papasukin ng lamig. So yan, kung hindi pa kayo nakakapag-snow, best place to go din ang Kazakhstan for winter time. April ngayon at may snow pa dito sa mountains. So basically guys, ayan lang naman siya. Kapag gusto nyong mag-snow angel kayo dito, tapos may restaurant dyan for a clear view or top view. Tapos ito na ulit, iikot ka na ha, andalas. Yan guys, nakasakay na tayo ulit. Oh, shocks. Mabagal lang naman siya guys. So, hindi ka naman masyadong matatakot. Yung ano lang, may lula factor lang. Kung malululaing kayo, siguro kung katulad din kayo ni Jello na may fear of heights, hindi siguro ito para sa inyo. Pero yun, kung ikaw ay adventurous at gusto mong makita, tingnan mo, ayan yung kung saan tayo nanggaling. Wow! Grabe. Hindi na ang tawag doon, hindi na justify ng camera guys yung nakikita ko ngayon. And I think guys, best to come here, ito ganito, springtime, kasi kung winter time siguro na nagsusnow pa talaga na may snowfall, ang lamig super siguro nun. Maganda rin na springtime tayo nag-travel kasi yung 20 kg namin enough na enough lang kasi light clothes lang yung dala namin. So yan. Ano muna ako, magpe-pray muna ako guys hanggang makababa tayo. Chichikahan ko kayo kapag okay na tayo. Pero yun nga, thank you Lord. Thank you Lord. Last full day natin ngayon sa Kazakhstan and I'm so grateful. Hindi natin akalain na sa lifetime na ito ay makakapag Central Asia tayo. Minamanifest ko lang to last year around mga October. Pero ito, ngayon tayong April pala makakarating dito. Salamat Lord! Sa provision na hindi ko alam kung saan ba at paano ba pumapasok ang ating pera ngayong wala na tayo sa corporate world. So maraming salamat din sa inyo guys for always supporting. May manood na isa bukod sa akin ay masaya na ako doon. Ayan guys, at maraming salamat din sa mga brands na nagsusupport din sa atin. May mga nakakatrabaho tayo and yun nga, more passion pa, fire. Yung fire naman natin ay hindi nawawala. Yung consistency na lang talaga. Ayan, sana ay mas ma-enjoy ninyo kung saan ko man kayo dalhin, Pilipinas man or ibang bansa. Pero yun guys, personal growth natin sama-sama tayo. Yun lang naman, ang gusto natin. May matatouch tayo, may matututo sa travel natin. Yun guys, mag-travel kayo more than the photos. Alam mo yun, as a content creator kasi, di ba? Parang gusto mong picturean ng lahat. Pero guys, i-immerse mo ang sarili mo. Matuto tayo sa mga culture ng iba. Ayun nga, kasi maliit pala tayo masyado para sa mundong ito.
mas maraming taong mas maraming napuntahan sa atin. So, makinig tayo ng mga kwento nila para mas matuto tayo. So, ayan lang. Nagkakantahan niya nasa likuran natin. Ang saya, ang saya. Thank you, Lord, talaga. Very grateful ako. Lagi. Sa mga bagong napupuntahan natin. Yan. La la la. Nakikinig na tayo sa music ng nasa likod. So, yan. Kita-kits tayo sa baba. Yan na guys, andun na si Jello. Woohoo! Lapit na tayo. Guys, matagal din, no? For isang oras din pala yun. Buti na lang, sabi ko, go na ako, 3:15. Sabi kasi 20 minutes lang. Isang oras ka rin pala dito. Fairness, ha? So, yan. Buti, good decision ka, Jello. Kung pinapanood mo to, buti hindi ka sumama sa akin. Pero kayo guys, go for it. Kapag hindi naman kayo malululain, wala kayong vertigo, at adventurous kayo, i-go nyo yan. Ang ganda ng paligid. Ang sarap magmuni-muni. Nakapag-muni-muni ka dito. Thank you, Lord. Ang bilis ng oras, guys. Let's be good. Shimbolak Mountain. It's 5 o'clock now. Kaya tara na. Baka maiwan pa tayo dito. Let's go, Jello! Dito pa rin kayo, guys. Bababa. Sakay na tayo ulit ng cable car. Guys, wag nyong iwawala yung ganito yung ticket, ha, kasi ito yung isa-scanin nyo. Okay. May hinga-hinga pang malalim si Jello, guys. Okay? Okay. Okay, kami lang ngayon, guys, ni Jello. It's me and you against the world. Talaga naman. Papakita ko sa kanya mamaya, guys, yung ginawa natin mag-isa ngayon. Dalawa naman kami. Whee! Relax na to. Ah! Ako relax, guys. Alam mo yung heart rate dito, mas mabilis siya tumaas kapag relax ka. Pero ang taas ng heart rate ko. Paano mo nasabi? Wala, tatakot ako eh. Pero relax lang dapat. Relax lang. Inhale. Exhale. So, 20 Ito, minutes. enjoy to guys. Enjoy. Super enjoy. Kasi nakakasalita na ako. So, unti-unti. Nakakasalita ako pero matigas yung katawan ko. Ganun siya. Pero at least unti-unti. Yung mga may takot sa heights, alam ko yung nafe-feel nyo. Pero try nyo guys. Kasi, ano to eh. It's a privilege na matry natin to. Maganda yung view, promise. Pero hindi ko alam, naninigas yung kamay tsaka pa ako. Ganun yung feeling. Pero maganda yung view. Naka-ano na siya, guys, ha? Step 2 na siya kasi Oo. nakadilat siya. Nakadilat na ako. Pero yung paa ko tsaka kamay ko na mamawis. Pero it's okay. Oo. It's okay. Kasi yung Switzerland, guys, nakapikit siya all the time. So, naka-step 2 na si Jello. Baka magulat kayo, nagsa-skydiving na to. Uy! So, yan. Enjoy mo na namin ito, guys. Pakita ko sa inyo ang scenery. Yan, guys. Para nakita ni Jello yung paligid niya kapag pinanood niya tong vlog. Yes. Kita ko naman siya. Pero yun nga. Namamawis yung kamay tsaka pa ako nararamdaman ko. So, hopefully next time, mga siguro 10 ganito pa, ma-conquer natin yung fear natin dahan-dahan. Enjoy. Sa mga naghintay kay Jello, guys, di ba? Na sumakay ba ng cable car dito sa Kazakhstan, na-conquer ni Jello ang fear niya sa heights. Guys, ito yung kanina, yung tuktok nung
sabi ko sa inyo, ski resort. Yan yung mga nilakad nila. So, ito, yung ski resort nila guys ngayon na ginagawa, i-modernize daw ito. So, yan. Hindi ko man kayo naisama dun sa loob mismo guys, pero nakita natin siya. Ganito ang view. Bird's eye view. Next. So guys, buti hindi natin nilakad yun kasi ang layo pala nun. Malayo. Yan, pag nagpunta kayo ng winter guys, yan, snow lahat yan, yung paligid na yan. Buti nagtanong ka. Hiking pala. Where you going? What's upstairs? Kapag hindi ka pala nag-cable car, ayun no. Ayun sa likuran ni Jello guys. May mahahabang hagdanan. Aakyat ka. Ay guys, mag-cable car ka na lang. Mapapagod ka. Pero kung gusto mong maraming steps sa buhay na to, ayan o, sisimulan mo dyan. Doon, doon, doon. Ang layo, B. Basic, nakatapos sa kanyang cable car experience. Congrats! Guys! Parang gusto ko pang bumalik kaso gabi na. Dito na tayo guys, nakabalik na tayo. Let's go! Basic, basa-basa yung kamay. Kasi nga guys, kaya ko naman kaso. Siya lang yung pinapawisan sa malamig. Dami na niya yung legs ko. Woo! Ha? Yan guys. Hindi naman ako takot patingin. Hanggang 5:30 ito today. Hindi naman takot yan siya. Ano lang, mainit. Wala aircon. Congrats! So yan guys! Nakabalik na tayo dito sa baba. So hanggang 5:30 kaya pala may mga umaakit. It's 5:07 now. Kami, carry bells na kami dito. Ano na kayang next natin gagawin? So guys nga pala, kung babalik kayo, ang sasakyan ninyo is either magya-Yandex Go ulit kayo pabalik ng city or pwede kayong sumakay ng bus number 12, bababa kayo sa Hotel Kazakhstan para mas makamura. I-end na natin ang vlog natin sa episode na ito guys. Nagpunta tayo ng Mado, andyan na yun, Mado. Tapos umakyat tayo ng Shimbulak Mountain Ski Resort. So guys, ang total na ginastos natin for today, ang ating round trip na cable car is at 900 pesos. Tapos guys, kasama na yung cable car na yon, yung round trip, saka yung kanina yung nakaupo lang ako. And then guys, kumain kami sa isang cafe doon. Ang nagastos namin is 1,600. Kaming dalawa na ni Jello. So, siguro for this day, kung pupunta kayo, kasama na ako mag-Yandex Go kayo, 2,000 pesos ang i-allot yung budget for today. So, yan guys. Maraming salamat for joining our vlog for today. Sana yung na-enjoy ninyo, katulad namin. Don't forget to like, share, and subscribe to my channel and follow all my social media accounts at Yawa Joy San on Instagram and JY on TikTok. So, from the city up to the mountains, Kazakhstan is a place to visit. So, yun lang. I'll see you on the next one. Bye!